Speaking of asylum, alam naman natin na si Roque, hayag na sinasabi niya na humihingi siya ng asylum, mga kababayan, sa dahig, no? At mukhang ito pong si Roque, mga bossing, ay tinanggihan, no? Sabi nga ni Panelo. Ay, paki-up nga yun, Jordan G, paki-up nga yung kay Panelo, yung sinabi niya dito kay ano, yung sila-sila nag-aaway na. Si Panelo sabi kay Roque, wag mong ipilit yung sarili mo kung ayaw nila. Di ba? Wag mong ipilit. Sabi ni Pierre Gob, wag nyo na idamay ang Diyos matapos nyong mura-murahin. Correct. Si Roque, sabi ni Ma'am Aba may pagpipilian. A, mag-a-apply ng asylum sa 16 countries. Kung sino yung mapapayag nila, ang mauto nila, doon sila titira. B, mag-aayos ng offshore bank account. C, all of the above. Dyan sa comment section, ano daw ang isasagot nyo dyan? A, B, or C? Wala pong D. No? Mag-aano lang, magpapahinga lang. Anyway, Roque. Nako. Si Roque, mga kababayan, humihingi ng asylum sa the Netherlands. No? Kaso nga ho, ang isa sa dahilan ni Roque dahil daw po ipagtatanggol niya ang dating presidente, no? Na ngayon po ay nahaharap sa kasong crimes against humanity. Kaya daw po humihingi si Roque, mga bossing, dahil ino-oppress daw po, politically oppressed sa bayang Pilipinas. Yun yung mga dinadahilan ni Roque. Una ho, mga bossing, alam niyo naman po na nasa The Hague o nasa the Netherlands ang ICC. No? Panigurado po ako, ang gobyerno ng the Netherlands ay aware na din po sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Ngayon, si Roque, humihingin ako, ano pangalan niya? Herminio Harry Roque. Napasubo. Napasubo sa sitwasyon. Sige nga, alamin mo yung background ng tao na yan. No, i-type mo, for sure yan kasi related sa dating Pangulong Duterte. Spokesperson siya ng dating Pangulong Duterte. I-google mo nga yung pangalan ng tao na yan. Ganun ang gagawin ng the Netherlands. Di ba? Lalabas, hearing Roque, Congress, hearing Roque, Senate. No? Tapos makikita nila, for sure, may mga English ho yan, may mga kung wala mang interpretasyon doon sa mismong balita, panigurado, meron naman silang mga interpreter dyan. Interpreter. Di ba? Paliwanag mo nga pinag-uusapan doon sa Congress. Bakit nililitis o bakit may hearing at resource person si Roque. Makikita ho lahat yun, mga kababayan, na merong dokumento lang na hinihingi kay Roque upang maipaliwanag na yung pera niya ay hindi po galing sa mga pogo-pogo. Di ba? Sabi, Roque, paano mo nasabi na ganito? Na ikaw ay politically oppressed sa Pilipinas. Hinihingi lang pala yung yung iyong dokumento para patunayan mo na yung pera mo ay galing sa pinagbentahan ng inyong mga lupa-lupa. Tapos, dadagdag pa ho dyan, mga bossing. Yang sinasabi sa balita, Philippines ready to present evidence, no? Roque, not politically oppressed. Yari. Tapos, sabi ni Inday Sara Duterte, wala po si Roque, hindi po siya kasama doon sa aming napili. Kasi, hindi namin alam kung pansarili, no? Kung pansarili lang ang aasikasuhin ni Roque. Kung idinadahilan lang kami para makapag-stay sa the Netherlands. Di ba? Siyempre, ikaw, na ang tatay mo nandyan sa loob ng oblo, pipili ka ng magaling na abogado. Pipili ka ng abogado na magko-concentrate doon sa kaso. Di ba? Na magko-concentrate doon mismo sa kaso ng iyong tatay. Ay, nako. Kaya si Roque, naiisip nila, mga kababayan, hindi dapat si Roque. Bakit?
Kasi baka ang unahin, ang puro gawin lang niyan is panay lang kanyang sarili. Kawawa naman yung matanda, di ba? O, pansariling interest lang ang gagawin ni Roque. Sabi ni Just a Guy Who Watches YT, KOJC. Sabi ni Rebecca Nacion, magdasal kayo habang nasa lupa. God giving you a chance to repent. Magpasalamat kayo. Wake up call sa inyong mga Duterte clan. Tama lang natanggalin sa pagka-BP ang number 2 senator, no? Ang uupo, wag si Robin Padilla kasi wala din siya dito sa Pilipinas. Anyway, basahin natin tong balita na ito. Sabi dito, regarding blocking, we cannot block it if that is in the Netherlands decision. Pero kapag ka pinaliwanag ho nila at pinakita ho nila mga boss chief amo sir, yung wala namang kinalaman ang gobyerno, no? Kung bakit si Roque sinasabi na siya ay politically oppressed. Wala yan, papauwiin din ho yan, mga kababayan. Yung sinasabi naman, i-cancel yung pasaporte ni Roque, hindi na makaka-travel, makukuha na. Pero sa ngayon, hindi pa. Kasi hindi naman pwedeng makipag-connect sa Interpol. Wala namang kaso talaga si Roque. Yung pagtatago niya, dahil lang po sa pagtatago sa Congress, dahil nga dito sa nangyayari. O yan, lahat yan malalaman nung hinihingaan niya ng asylum. Tapos madadagdag pa ito, yung pagpresenta ng Pilipinas na hindi siya politically oppressed, wala din. Uuwi at uuwi yan. Mapapasubo ng pag-uwi yan, mga bossing, no? Mapapasubo ng uwi si Harry Roque. Sabi, let's wait for the order of our president. But if the opinion of the Philippine government is asked, of course, we will present evidence that there is a case and that he is not politically oppressed. Akala ko siguro ni Roque madali at ganun-ganun lang ang humingi ng asylum, mga bossing. No? Wala. Kawawa naman si Roque, no? Hirap na to. Biruin mo araw-araw, simula doon sa umpisa, mga kababayan. Simula sa umpisa, mga bossing, nagtatago na. Hanggang ngayon, umabot na po ng the Netherlands. Ito, inaaway na siya ni Panelo. Inaaway siya ni Panelo. Sabi, kung ayaw sa'yo, bakit mo ipipilit? Kasi nga, ang nakikita ng pamilya Duterte, malamang, miski po si dating Pangulong Duterte, na ang ginagawang dahilan lang ni Roque, yung pag-aabogado sa kanila. Pero ang utak niyan, naku, kailangan yung asylum ko ay maging maayos. Kailangan na mas nakapokus siya doon sa asylum niya. Wawa ang dating Pangulong Duterte pagka ganun. Kaya wala. Hindi siya doon sa hindi siya kasama doon. No? Sabi nga ni Jimmy Santiago, alam mo naman, hindi ko alam kung bakit nagpapatawag ng nagpapatawag daw po ng sedisyon itong si Roque. 'Di ba nung nandiyan si Roque? Hindi, wala sa Pilipinas. Nung hinuhuli na ang dating Pangulong Duterte para dalhin sa the Netherlands, si Roque naman, punta tayo ng EDSA. Sabi ni Jimmy Santiago, anong kabaklaan yung mga pinaggagawa mo, Roque? Ay, sorry, hindi po kabaklaan. Mali, magkatunog ko kasi kabalbalan. No? Anong kabalbalan yung mga pinagsasasabi mo na lumabas at pumunta doon sa EDSA? Ayun. Diba? Sorry, pasensya na ho. Magkatunog po kasi yung kabalbalan na mismong sinabi po ni Jimmy Santiago o Jaime Santiago na NBI director, magkatunog po doon sa kabalbalan at kabaklaan. No? Sorry. Anyway, mga kababayan, sila nag-aaway na. Hanggang saan kaya hahantong itong kanilang mga pag-aaway? Hindi na ho sila nagkakaintindihan. Kung ayaw sa'yo, bakit mo ipipilit?
sabi ni Panelo. Pinipilit niya kasi nga para makapag-stay siya sa the Netherlands. Para hindi siya mapauwi ng Pilipinas. Dahil pag napauwi ng Pilipinas itong si Roque, dadalhin muna niya sa Congress, no? Pero kapag nasa Congress na, baka biglang umakyat sa korte yung kaso niya na human trafficking. From Congress dadalhin yan sa tunay na oblo. Sa tingin nyo kung sakali na mangyari kay Attorney Harry Roque yung ganong bagay, mag-enjoy kaya si Harry Roque doon? Kasi doon, matik, mga nakaano yung mga tao doon. Matik, mga naka-topless yung mga tao doon. Hindi niya sasabihin, tingnan nga natin kung mapapatopless natin itong si Kakosang kalbo. Tingnan nga natin kung mapapatopless natin itong si Kakosa number 2. Hindi na. Lahat yung topless. Baka pati siya topless pa. Mukhang nag-i-enjoy po si Attorney Harry Roque kapag kataplesan po yung pinag-uusapan No, sabi niya kay Ronil Yang, tignan natin kung mapapatopless natin si Ronil Yang. 'Di ba? Tsaka hindi siya maboboring doon. No? Hindi siya malulungkot doon, mga kababayan. Napakarami po nilang ginagawa doon, mga bossing. Ano yung ibig ko sabihin, napakarami nilang ginagawa doon? Naglilinis po sila doon. Di ba yung mga preso, merong mga basketball court doon. May mga tennis court doon. Malamang may enjoy din nila yun. Isama mo na yung paglilinis ng tubo. May enjoy ni Roque yun. Uy Mark, anong linisan ng tubo? Di ba may mga lababo doon? Yung mga taco beds, yung mga kubeta. Mga preso ang naglilinis doon. Sila yung nag-iiskoba, ini-iskoba nila yun. Di ba? Yung mga lababo, may mga tubo sa ilalim yun. Nangangalawang yun. Siyempre, iisin po nila yun. Lilinisin nila yung mga tubo. Lahat yung kikiskisin nila yun. Di ba? Nagets nyo na kung ano-ano iniisip nyo dyan. Yun yung sinasabi kong linis tubo. May mga kalawang yun. Siyempre, saan nila gagamitin yun? Panghugas o kailangan malinis yung tubo na pinagdadaanan. Di ba? Kayo talaga. Sabi ni Brian Pasol, Pasal, hi Daddy Mark, I love you. I love you too. Sabi ni Shiro Kansaki, kaya pala gusto ni Roque humingi ng asylum sa the Netherlands. Ikaw ang sarcastic mo, boss.